Okay guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm Coach Christine Tan. So live na po tayo. Ayan. So ang topic po natin today is manifestation, money magnet. So pinag-aralan ko ang law of attraction. Nagbayad pa ako ng mahal sa mga mentor offline, no? So may mga training kami na 3 days workshop sa Tagaytay. So, 3 days workshop din kami sa Antipolo. Tapos, nagkaroon din kami ng 3 days workshop sa La Union. Ayan. Sa may Thunderbird, no? Tinuro sa amin kung paano mag-manifest. O yung tinatawag na law of attraction. Ano ba ang law of attraction? Yung law of attraction is what you think, what you become. Bakit may mga taong mahirap? Bakit may mga taong sobrang yaman? Kasi nga, yung laman ng isip nila is pang mayaman. Kaya sila yung mayaman. So, ang laman naman ng isip ng mga mahihirap, wala akong pera. Paano mo madidetermine kapag ang laman ng isip mo negative o positive? Madidetermine mo yan kapag ikaw ay kinausap at paulit-ulit kang nagkukwento tungkol sa mga negative na nangyayari sa buhay mo. Paano mababago ang mindset? Kailangan mo lang magbasa ng mga libro na magtuturo sa'yo ng positive mindset or maging abundance mindset ka. Meron akong biniling libro, kaya nga sobrang dami kong books. Kasi doon nababasa ko, meron akong nabasang libro, paano maging milyonaryo kasama ng Diyos. So, hindi masama na maging mayaman. Kasi may mga nagsasabi na masama daw ang yumaman dahil ang mga mayayaman daw ay hindi makakarating sa langit. So, hindi naman po totoo yun. Ang masama lang kapag naging ganit ka na sa pera. Yun yung nagiging masama. Kasi, yung pera dito sa mundo, kailangan mong gamitin yan sa pang-araw-araw na pangangailangan mo. Diba? So, syempre, araw-araw kumakain tayo, bumibili tayo ng damit, nagtututbrush tayo, kumakain, diba? So, naliligo tayo, kailangan natin ng sabon, ng shampoo. So, hindi masama na magkaroon ng pera dito sa mundo. So, kailangan kasi nating maintindihan kung bakit kailangan natin na mag-attract o maging money magnet. Pag hindi mo kasi naintindihan yun, iisipin mo na masama dumami ang pera. Katulad na lang mga taong nag-i-inquire po sa akin, lalo na kapag po may mga nag-i-inquire sa business ko, unang-unang tinatanong ko, bakit ka sasali sa negosyo ko, sa online? Gusto mo bang yumaman? Kasi kung hindi niya gustong yumaman, hindi na ako magsasayang ng oras para turuan siya. Kasi ayaw niya naman palang yumaman. So, ang hinahanap ko, yung mga taong gustong mag-level up, mabago yung buhay nila, matupad yung mga pangarap nila at yung pangarap ng family nila. Kasi hindi lang naman pangarap natin yung tutuparin natin, yung pangarap din ng family natin, di ba? No. So, dati po akong empleyado na nagtatrabaho ng 12 hours per day, 7 days a week. So, nung natuto po ako na mag-online o natuto ako na magkaroon ng negosyo gamit ang Facebook, gamit ang internet, ayan, so, nag-resign na po ako bilang empleyado. At ginagawa ko ang business, nasa bahay lang po tayo. Okay? So, nagtuturo ako sa mga Pilipino paano gawin ang online business. Okay? So, pero, ang pinaka-tinuturo ko muna is about mindset. Mindset. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, marami na akong mentor na sinamahan at nagturo sa akin para mabago yung mindset ko. Tinuruan din kami how to meditate. Diba? Kaya, pag nag-meditate ka kasi, lumalakas yung iyong intuition. No? Lumalakas yung intuition mo, nalalaman mo kung ano yung mga dapat at kung ano yung hindi dapat. Diba? Kapag may opportunity dumarating, alam mo na kung para sa'yo o hindi. Kasi nga, meron ka ng intuition. No? Nalalaman mo kaagad yung mga bagay na kailangan mong gawin. O, eto ba, kapag sumali ba ako dito, maganda ba tong business partner? Kapag ba dito ako nag-join o naging business partner ko ba to? Okay ba to? Kaya ako, kapag naghahanap ako ng business partner, inuuna ko muna syempre alamin yung kanyang attitude. Kasi, sinusort ko muna kung pwede ba to maging business partner. Kasi ang pinaka number one na kailangan na masort natin
is yung attitude. Kasi kung hindi maganda yung attitude, wala ring mangyayari. Magiging sakit ng ulo mo lang din, diba? So, paano ba maging money magnet? Ayan. So, kailangan natin na matutunan yung tinatawag na manifestation. Unang-una, kailangan natin na mag-isip ng mga bagay na gusto natin. Kasi yung mga bagay na